O sinalanta ng Karina ang Metro Manila at talaga naman kaliwat kanan ang baha at banat bay. Nako, medyo nasubukan yung SONA ni PBBM dahil meron siyang nabanggit doon na 5,500 na yung infra tungkol sa flood control system. Oo nga. At ano pa daw yun, marami pa daw mga kasunod. So, tinest kagad ng bagyo kung totoo ba yung mga pinagsasasabi sa SONA at lumalabas. Mukhang hindi totoo kasi baha lahat eh. Ang daming mga videos na nagkalat, kanya-kanya ng kuha ng videos ang mga nasa social media at talaga namang makikita mo na bawat lugar sa Pilipinas may kanya-kanyang version ng whitewater rafting. Oh, grabe. Oo. Pero feeling ko mahirapan mag-comment si Coach Oli dyan. Bakit? Hindi niya nakita eh. Ha? Parang hindi niya nakita yung... Hindi mo ba nakita yung baha? Kasi di ba wala ka nung isang show natin dahil hindi ka lumabas eh. Hindi, nakita ko sa social media. Dami nagje-jet ski dyan sa Maynila. Oo. Kaya niya hindi makita. Hindi mo makita kasi naka-shades ka. Kaya pala eh. Ang bagal nyo ha? Dala ng pagkain yan. Masyado kayong busog. Wow. Anyway, ano comment mo doon, Kuya Coach Oli? Sa baha, 5,500 daw. Hindi, maganda nga yun, nasama sa SONA. Flood control projects. Oo. Napunta sa SONA, nasama sa SONA, tapos ang bilis ng karma, ang bilis bumalik. Napatunayan agad. Fake news. Tinesting agad eh, no? Tinesting agad. Yung 5,500. Ang tanong lang nga dyan, di ba, ang daming pondong nilagay. Saan napunta? Kasi obviously hindi epektibo. So saan napunta yung pondo na yon? Nagtatanong lang po tayo ha. Alam mo, ang nangyari dito parang dahil siyempre yung ibang mga media medyo bayad na at talaga nga namang hindi na nagsasalita, nabusalan na mga bibig. Kaya ang nag-fact check na lang ay yung kalikasan. Parang nagalit. Ayaw magsalitaan yung media. So, i-fact check natin yung totoo ba yung 5,500 na yan. So, na-fact check tuloy. Wala. Ako, mga kapatid, ako naniniwala ako na marami naman talaga, 5,500. Sa sobrang dami nga nila na nagawa na flood control projects, yung baha, hindi na po alam kung saan dadaan. Nalito na eh. Nalito na. Sobrang dami ha. Matindi ha. Sobrang dami. Matindi. Walang Joe. Pero meron silang, Jay, nandito ka. Galaw-galaw. Hindi, ilang beses nang nangyari yan yung kay BBM na kada may sasabihin siya, nasusunog. Katulad lang nung sa Yolanda. Diba? Nung in-interview siya, sinita niya si PRD, tapos bumalik lang din sa kanya. Lumabas doon na walang nagawa. Walang nagawa, pero tignan mo na 15% na lang pala yung gagawin niya. Siya pa yung napahiya siya. Nasunog din siya. So, galing ha? Ang galing na analysis ni Jay. Galing ha? Maganda kinain mo ngayon ha? Maganda. Parami yung kape ko eh. Well, ito, seryoso, mga kapatid. Ito yung patunay na parang yung mga sinasabi doon sa SONA ay parang pawang kasinungalingan. Ilan pa kaya? Hindi natin alam kung ilan pa doon ang hindi totoo. Kasi ito, pinatunayan na hindi totoo. Kasi kung totoo yung sinasabi nila, walang baha. Kalikasan na yung tumesting. Wala. Basag. Pero merong Master Judea, Coach Oli, Banat Bay at Jay Guevara, di umano, merong 145.7 billion last year na na budget for flood control. Last year to Magkano? 147.5 billion daw. Sana all. Last year. Ang masama nito, Boss Dada. Oo. Baka isisi kay PRRD. Bakit kasi bumaha? Bakit kasi umulan? Bakit kasi bumagyo? Kasalanan mo yung PRRD. Alam ko na yung mga litanya ng mga bangag vloggers lahat yan, kasalanan na naman ni PRRD. Pero para mas maintindihan ng publiko, basahin natin yung balita tungkol dyan. Tila sinampulan agad ang mga pinagmamalaking proyekto ni Marcos Jr. sa kanyang SONA nitong Lunes, partikular na ang mga natapos umanong flood control projects. Ang tanong, epektibo kaya ang naturang mga proyekto? Narito ang balita ni Carlo de la Peña. Pasok? Yun. Wala pa. Medyo na bagyo. Medyo nagkaroon po tayo ng technical difficulties. Pero lalabas yung balita na yun. Lalabas.
Oo, but anyways, ayun nga, yung katungkol dyan sa flood control project na yan, which is last year 147 billion. And ngayon, ilang billions yun? Yung sinasabi nila doon sa 5,500 na infra projects. At ang hinahanap nila ngayon, hindi yung resulta ng infra projects na yun. Si Inday Sara. Oo. Yan ang pinapalabas ng mga influencers sa kabilang parlor. Oo, na instead of hanapin nila kung saan nangyari or kung nasaan Yung pondo, saan pondo napunta. na yun or nasaan yung mga projects na yun, hinahanap nila yung VP. Yan, Baby Boss Sara. Dada, yung sinasabi ko kanina, na kahit na anong gawin, ang bagsak niyan, bottom line niyan, kasalanan na naman ng Duterte. Hahanapan at hahanapan ng butas. Kasi ganyan yung mga puro excuses ng mga tao eh. Talagang hindi sila, they will not assume responsibilities. Laging, hanapan nyo, turo nyo kay Sara, turo nyo kay Piara, turo nyo kay Baste. Basta, huwag lang sa ating pumatak yan. Kaya hindi natututo eh. May masasabi ka tungkol doon? Hindi, yung mga sa about to sa Tansu vlogger na yan, wala naman kasing views pag hindi naman Duterte yung binabanatan nila o kaya si Pastor, diba? Kaya lagi yan sila nakapokus sa mga yan dahil nga mas pinapanood ng mga Pilipino kapag nakita na nila na mga Duterte or si Pastor ang topic nila. Kaya kahit naman na kaya wala silang pakialam kahit hindi na nila hanapin yung about dyan sa, magkano yung 14 billion? Hindi natin alam kung magkano yung figure. Pero 5,500 infra projects daw, yung na-complete nila. Ayon sa Meron na bang ano dyan? Meron nag-apologize na ba dyan sa nangyari na yan? apologies. Ako actually hindi ko makita si Romualdez ngayon. Ewan ko kung lumalabas siya, parang hindi ko ata nakikita. Pero bakit may nahanap? Trabaho ba Hindi. ng congressman yun? Uy! Sa flood control project, ang laki ng parte ng congressman. I mean, parte. Ayan, I mean, part. meron. Linawin natin kakasuhan nyo na naman ako. Part. Ang laki ng parte ninyo dyan eh. Di umano. Oo. Di umano, di Hindi, umano. kasi sila yung Teka, ano bang part yan? Part Kasi ng ganito yan, kita? diba, sa o- Part. sa DBM, di ba, magkakaroon ng project. Tapos kung saan yung mga distrito, kunwari, walang nahahawakan yung mga congressman. Tapos, sa totoo lang, meron silang mga construction company na sasali sa bidding. Doon nagkakalokohan yan eh. Diyan nagkakaubusan ng pera eh. Diyan sa mga construction na yan. Which is dina-download dyan mismo ng mga congressman. Sabihin, inaano nila yan. Dito, makikipag-coordinate sila doon sa DPWH. Ito yung control project natin alam mo na. Sa inyo ko inilagay yung project. Magkano sa akin dyan? Di ba yan nga yung sinasabi Magkano yung sa akin dyan? Ano yun? Hindi, yan yung sinasabi ni Mayor Magalong eh. Okay. Na ang laki na ng parting na nakukuha. Kasi bawat proyekto, may cut ko nga mga congressman dyan. So doon talaga kumikita yung mga congressman natin. Kaya nga, ewan ko, baka lang naman. Ang dahilan kung bakit hindi nagpapakita ngayon si Romualdez, baka sa kanya matanong at hindi siya makasagot. Diba? Yung tungkol dyan sa proyekto na yan. Oo, kasi bawal magtanong sa kanya. Ay, oo. Pag nagtanong ka niya, ma- kaso abot mo. Kung hindi kaso, tanggalin yung yung prangkisa mo. Okay. Na kahit meron pa. Sige, putulin natin. Pwede na yung balita para makita ng mga kababayan natin. Ayun na, ulitin natin. Tila na sampulan agad ang mga ipinagmalaking proyekto ni Marcos sa kanyang SONA nitong Lunes, partikular na ang mga natapos umanong flood control projects. Ang tanong, epektibo kaya ang naturang mga proyekto? Ayan, ibabalita sa atin ni Carlo de la Peña. Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Inulan ng batikos mula sa netizen ang naturang pahayag ni Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikatlong SONA noong Lunes. Ayon sa Pangulo, libo-libong flood control project ang natapos sa kanyang 2 taon sa panunungkulan. Pero ang naturang proyekto ay tila hindi ramdam dahil sa epekto ng malakas na buhos ng ulan dulot ng habagat at bagyong Karina. Tanong ng ilang netizen, nasa na daw ang flood control projects na natapos? Habang ang isang ito,
Ngayon lang daw nila ulit nakita ang ganitong pagbaha sa Metro Manila makalipas ang ilang taon. Parang wala din daw anyang pinagbago ang matinding pagbaha. Miyerkules ng umaga, bumungad sa maraming residente sa Metro Manila at karatig probinsya ang mataas na tubig baha dahil sa walang humpay na pag-ulan. Karamihan naman sa mga apektadong residente natakot na maulit ang nangyari noong 2009 kung saan maraming lugar sa Metro Manila ang nalubog sa baha dahil sa bagyong Ondoy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SM9 News. Ayun na nga, grabe yung baha. Banat Bay. Oh. TikTok. Diyan sa Facebook. Pati sa YouTube. Talagang makikita mo. Ang dami na mga apektado talaga. Yung naranasan ng mga taga Marikina. Oo, grabe. ay nako. Alam mo, Boss Dada, yan ang wag mong ipagmamalaki. Sa Pilipinas, dalawang wag mong ipagmamalaki. Yang baha at droga. Kasi susubukan ka niyan. Kita mo, bumalik na yung baha. Yung sa droga naman, hahamunin ka ng drug test. Eh, delikado ka dyan. Pagka yan ang ipinangako mo, tumbok ka dyan. Well, isa yan sa pinagmalaki nila, yung bloodless. Oo, pero yung project na 5,500 na flood control, hindi siya floodless. Oo, napakaraming baha. Jay, ikaw ba, sa inyong lugar? Ay, sa Taguig, grabe doon kasi mas malapit kami sa Laguna Bay. Shala? Tagig? Tagig, ha? Wow! Wow, taga High Street. Yayamanin ka talaga. Doon na malapit BGC. sa amin ng malapit sa amin ng dam ng C6 doon. Kaya talagang bahayin doon sa amin. Pero nagtataka ako bakit parang hindi ata mas parang napabagal ata ang pag-asikaso ng mga tawag doon yung nag-aasikaso ng mga sa baha. Kasi DPWH? Oo. Bakit parang napakabagal ata ng kilos nila ngayon, no? Ngayon, na-busy sa zona? Baka puyat. Ha? Yung mga tulog. Actually, yan nga yung pinoint out ko dun sa live ko eh. Dahil sa sobrang busy nilang kakahanda ng 20 million na pagkain dyan sa zona, hindi nila napaghandaan itong bagyo na to. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, talagang napapaghandaan yung mga dumarating na bagyo. Naka-ready na. Alala ko pa noon, bago pa dumating yung bagyo, may mga press con, may talk to the people na. Ngayon, wala. Wala pong talk to the people na naganap o wala nang man lang paghahandang naganap. Dahil nga busy doon sa ano bang ipapakain nating masarap na 20 million doon sa pupunta sa zona. In other words, inuna muna yung party-party bago yung paghahanda sa Ano sila baha. dyan eh? Busy sila dyan, Banat Bay. Tsaka may Kasi nag-viral yung mga na video. nakaraang araw, busy sila dito sa paghahanap kay Pastor Kibuloy at nakafocus sila dyan sa kay OJC kaya hindi nila naasikaso eh. Ewan ko, nakafocus sa kay OJC, nakafocus sa Davao, o ayan, binaha. Kung saan-saan kasi nyo nilalagay yung inyong oras at efforts, So, pupunta sa wala. At dahil dyan sa pangako na yan, mga kababayan, dapat makita natin yung resibo kung nasaan talaga yung 5,500 na mga proyekto na yan. Kasi hindi ramdam hindi natin nakita yung effect noong flood control na mga ginawa nila. Ako natatandaan ko kasi ako taga Marikina. Noong panahon ni Pangulong Duterte, may mga ginagawang dredging or mga proyekto na pananggal lang sa baha. Pero ngayon parang wala na tayong nakikita. Kabaliktaran dito sa sinasabing napakarami pero hindi naramdaman. Katulad nga po niya, hindi magbabaha ng ganyan kung maganda yung mga flood control projects na ginawa nila. Kaya nga ngayon, ang sinisisi nila, dahil binabatikos itong flood control project, ang sinisisi na naman nila ay itong mga basura daw di umano. So, lagi na lang ba tayong magrarason sa tuwing mangyayaring kalamidad, tuwing may nangyayaring hindi maganda, isisisi na lang po natin sa dating administrasyon. Ngayon, isisisi na naman sa basura. Ano ba? Wala ba tayo talagang magandang solusyon na po pwedeng gawin? Nagsabi pa nga dito sa netizen sabi nila, hindi lang sa zona naging busy, pati sa birthday party ni Abalos. Nako. Matindi. Abalos!
Hoy, gising! Batiin natin. Birthday mo Happy birthday, ha? Birthday, sir. Kantahan Huling mo, birthday Jay. mo na yan. Uy, Ngayong taon. Oo. Next year na yung susunod. Bakit? Kayo naman eh. Yan lang naman 2 beses siya. At saka ito pa Yan. pala, napanood nyo na yung viral video? Alin doon? Yung namimigay ng ayuda sa, ng ano, na... Sa truck. Oo. Grabe, alam mo. Kung Kawawa may yung lang mga sana tao, natin no? yung video na ayan. Oo. Tingnan nyo Ito. naman ang ginagawa Ayan, nila no? sa tao. Ayan, no? Ayan, no? Parang ginagawa naman yung mga Akala tao. ko nga na- nung una, pelikula ng zombie to eh. Oo. Di ba ganyan yung sa zombie? Alam mo, nakakaawa. Ano yan, ang mga train to Pilipino. Busan? Oo, parang ganyan yun. Mantakin mo pa, lulusungin mo pa. With napakarami nyo pang camera. Mas marami pa kayong camera kaysa sa binigay nyong Kaya ayuda. Correct. Oh, Ano sa to? totoo Ano lang. ginagawa niya dyan? Puros kayo pamilya. Dapat bumaba ka ng truck. Oh, tapos nag-swimming man lang sana sila para maranasan man lang nila. Buti pa yung mga bilyar, Ito ba yung ano? nakapag-swimming na. Ito ba yung truck na sinakyan dati ni Noy Oo, Aquino? yan din yun eh. Ayan din ba yun? Oo, kasi parang nakita ko yun eh. Mm, parehas. Sumisigaw si Ma'am Hana, yan. Galit na galit. Yan, no? Yan yun. Hindi, Oo, parang ayan nga yung nakita ko sa Facebook. Oo, at viral. nandito rin si dating, si current nandyan din si ano? Secretary Abalos. Nandyan, si Abalos nandyan. Puros mga artista pala yun nandito. Ayun, oh. Ayun, nakita ko na yung pisngi gumalaw eh. Okay. Sandali. Gumalaw Linawin yung natin, pisngi. ha? Oo. Baka mapack-check kayo. Oo. Motorcade yan, motorcade. 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 Promotion niya nung ano niya, yung teleserye Pelikula niya. Yung Black, yung Black Rider. Oo, teleserye yan. Kaya Ng, pala. hindi yan mali. Pakitanggal yan. Mali ang ano na yan. Pero Yan alam ay nyo, sa totoo lang, motorcade. Promotion. Oh, Parang grabe. kandidato lang, ano? Oo. Grabe Alam to. nyo, Boss Dada. Ganito yung, alam mo yun, kung napapanood nyo sa mga pelikula noon na Exodus, tapos yung mga tao, hinahagisan na lang ng mga bulok na spam, Oo. bulok na mga karne. Kasi walang-wala na Kasi parang nag-aagawan yung mga tao, ginawa nilang mga hampas lupa Tsaka at mga Boss patay Dada. gutom yung mga Pilipino. Yun Ang nga. pangit pa dyan, tingnan nyo, sa dinami-dami ng mga binabibig, sa dinami-dami ng mga tao, hindi man lang maayos yung pila. Yung iba dyan Ayun. malamang, walang Ang nakuha. galing ni Jay talaga, no? Paano Napansin niya pa hindi Paano organized. magpapapila ayaw bumaba? Walang gustong Sandali, bumaba. Hindi yun na nga eh. AI yan, AI. Ayaw. AI yan. Baka, baka fake yan. Fake AI Baka yan, deep hindi fake totoo yan. yan. Fake video. Tingnan Baka, mo. baka nga deep fake yan. Diyan yung mapapatunayan na basta ano lang sila, na basta kuha lang, yung tipong mapansin lang sila. Mema ng- lang, na, mema. Na kesyo, namimigay sila. Pero tingnan nyo, wala Nakikita sa niyo- ayos. Ay, may mga camera pa, oh. May mga Nakikita- camera. Hindi, sa dito. Sa tingin ko, Mijay nandito eh. Ayun nga, yun na nandun sa Dalawang gilid. truck eh. Hindi ba yan? Yung kumukuha mismo sa truck na yan. Kumukuha mismo. Mijay. Oh, ayan, Mijay. Hindi yan, ha? Iba pa yan. Oo. Meron Meron pa yung mismo kumukuha dyan. Oo. Malaglag sana yung camera nyo, magaya kayo kay Banat Bay. Walk out na. Hindi, pero Actually, totoo to hindi organized eh. Hindi Basta organized yun. talaga. Hindi talaga organized. Saka ito, isang palito sa mga Pilipino. Ito kasing tao na to mga babae, itong presidente natin, eh wala po silang puso para sa mahirap. No? Sinasabi nila sa bibig nila, pero yung galaw, hindi po natin nakikita doon. Ito nga yung sinasabi ni Pangulong Duterte na dapat ang pinipili natin, yung may pinagdaanan sa paghihirap, ng umasenso sa buhay, hanggat sa natupad nila yung kanilang mga pangarap. Kasi yung mga tao na ganun, alam nila kung ano na agagawin, anong solusyon agagawin nila sa mga problema na mahihirap. Yun lang. Pero totoo may pagkukulang talaga ang gobyerno pagdating sa flood control. Kaya lang, bigyan din natin ng benefit of the doubt yung gobyerno kasi specifically itong Marikina. Laging tinatamaan to ng baha. Taon-taon ganito ang sitwasyon Yes. dito. Bakit hindi pa rin sila umaalis sa mga lugar na yan? Kasi baka mamaya yun yung isang susunod na atake nila eh. Hindi kasi yung mga... Ayan, taga Marikina ka. Ako Paliwanag taga mo. Marikina. Kadalasan kasi doon sa mga nakatira sa Marikina, wala silang ibang mapuntahan. Ibebenta man nila yung lupa nila, hindi naman nila mabebenta ng ganun kamahal kasi nga binabaha yung lugar. Diba? So ngayon, pag binenta nila, natatakot sila, baka mamaya pag binenta natin, maubos ang pera natin, mawawalan tayo ng tirahan. Diba? Pero miskinan, lumabas na sa zona. Ang dami nilang proyekto. Tanong natin kay Coach Ol, taga Marikina rin siya. Taga Marikina rin. Yung ex niya. Ay, Ay, Jamira lang. Gulo yan, gulo. Pero, alam mo na, pero. At saka ito pa yung reklamo dyan ng mga yung mga nakapanood nung mga video na about sa ba kasi hindi naman kalakasan yung ulan eh. Oo Pero nga eh. bakit ganyan kalala yung baha na yan? Paano pa? Pag- Pag may malakas na bagyo, Undoy, o yung Yolanda, 'di ba? Ang galing talaga ni Jaya.
Si Jaya. Bakit? Si Jaya? Bakit si Jaya? Sabi ni Jaya. Hindi, biro lang. Sabi dito, ang galing ni Jaya. Sa'yo Jaya. Comment yan, comment. Anyway, nakakalungkot lang. No? Nakakalungkot pag nakikita natin yung ating mga kababayan na ganyan. Kasi parang nagiging invalido yung dapat na tumutulong, no? Tapos pakikita pa natin tumutulong ng ganong style. Ito po ay nakaka-insulto po sa sambayan ng Pilipino kasi sa atin kinukuha yung mga tax tapos sila parang nag-ano lang, para silang nagmo-motorcade lang na parang election ba? Parang feeling ata nito laging election eh. Election lagi nasa utak nila. Sa tingin Puro ko lang. papogi, alam mo, ng panahon ni Pinoy, ganyan din. Meron ng comparison sa Facebook ngayon na kumakalat. Nung ginawa ni Pinoy noong bagyo, nung time niya, at saka yung ginagawa ngayon noong administration, parehas na parehas. Carbon copy. Oo, na nakasakay sa parehas. Kung ako yan, Boss Dada, magre-resign ako. Yung kung sino may man ang delikadesa responsable dyan, magre-resign kasi kahihiyan yan nangyari dyan eh. Kanina lang nanonood kami yung nangyari kay Trump, may nag-resign dun sa... Ay, oo, ha? Yan. May Yung, delikadesa. Ganun dapat ang Pilipino. Secret Service. Sa atin, makakapalang mukha. Alam mo kung city mo yan, or ikaw ay sinabi mo na rin sa SONA, o kung ano man, kung tingin mo ikaw ay responsable dyan, at ganyan na nangyari, lintik, anong pang mukha ihaharap mo? Mag-resign ka dapat. Hindi, yun pa lang na sinabi niyang 5,500 tapos biglang kinaumagahan, binaha, tapos nandun ka. Tingnan natin. Diba? Kung Nasaan yung mukha mo? tingnan natin, mga banateros, kung ano ang masasabi ng mga apektado ng baha patungkol dito sa 5,500 na infra project pagdating sa baha. Ayan, wala nang ang believe ang mga kababayan nating naapektuhan ng matinding pagbaha na dulot ng sama ng panahon. Hindi na nga raw sila naniniwala sa mga pinagsasabi ni Presidente Bongbong Marcos. Gaya ng ipinagmalaki nitong sa kanyang SONA, nakakatapos lang ang kanyang ipinagmalaki na 5,500 na infra projects patungkol dyan sa flood control. Si Almar Forzuelo magbabalita. Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ito ang taas noong ipinagyabang ni BBM sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA nitong Lunes. Ang nasabing umano'y accomplishment ng Marcos administration, pinalakpakan na ng kanyang mga kaibigan at kaalyado sa gobyerno. Pero ano ito? Bakit lubog sa tubig baha ang malaking parte ng Metro Manila? Hindi ba't iniyabang ni Marcos Jr. na umabot daw sa mahigit 5,000 flood control projects ang natapos at marami pa daw ang tinatapos? Base sa tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council or NDRRMC, as of 8 a.m. July 25 araw ng Huwebes, umabot na sa halos 300 lugar mula sa halos lahat ng rehiyon sa bansa ang lubog sa tubig baha. Pinakamarami sa Region 3 na may mahigit 200 lugar ang binaha. Sumunod ang Mimaropa na may 34, Calabarzon 31, Barm 13, Region 9 na mayroong 9, habang ang Region 2 at Region 10 ay mayroong tig-iisang lugar na binaha. Kabilang ang Barangay Longos sa Malabon City sa mga nagtitiis dahil sa matinding pagbaha na dulot ng habagat na pinalakas pa ng Bagyong Karina. Kagabi dito na-stranded ako rito ng anong oras na ako nakauwi na ba? Alas 9 na ng gabi. Lalo hanggang dito. Gagabi nga dito. Sa ngayon sir, hanggang dito po. Yung po sa amin sa looban, sa may Pagita po. Hanggang dito po eh. Dito pa kami sa may J. De La Cruz. Ayon sa mga residente, ngayon lang sila ulit nakaranas ng matinding pagbaha sa kanilang lugar. Ngayon lang to, ngayon ganyan kagrabe, sobra. Hindi na talaga makadaan yung mga sasakyan. Kahit anong uri na sasakyan, hindi makadaan. Ngayon lang. Nung una, nung Ondoy, saka yun lang. Ngayon lang sumunod. Ngayon lang? Opo sir, ngayon lang din po ulit pinasok yung bahay namin sir. Hindi naman po, ngayon lang. Ilang taon na nakalipas matapos na nanalasa ang Bagyong Ondoy dito sa Pilipinas. Ngayon lang ulit nakaranas ang mga taga-barangay Longos dito sa Malabon ng ganitong taas ng tubig baha. Kaya hindi daw sila naniniwala na may flood control project ang Marcos administration. Hindi ako masyado maniwala doon kasi sinasabi lang nila yun para medyo lalakas sila. Wala po. Wala lumalaban. At saka nabotas. Hindi po namin nararamdaman. Wala. Kalokohan yun. Flood control, tinan mo nga yung nangyari sa anong lugar yun? Sa NLEX na lang 9 hours, di ba? Saan ang flood control mo rin? Di ba? Anong dapat kasi ang gobyerno may vision, bago mangyari,
ahead ka dapat. Kahit sa social media ay hinahanap ng milyon-milyong Pilipino ang sinasabi ni BBM na flood control project matapos ang ginawang briefing kung saan pinag-usapan ang epekto ng sama ng panahon na ginanap sa NDRRM Operations Center sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Dumepensa si BBM sa kanyang mga kritiko at sinabing nabangga daw ng barko ang flood control kaya ito nasira at naging sanhi ng malawakang pagbaha sa halos lahat ng bayan. Nasira pa yung flood control natin. Dahil binangga ng barko. Kaya halos lahat ng bayan ay nasa nakalubog sa tubig. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin para sa mga Pilipino kung anong barko ang nakabangga. Kailan nangyari ang sinasabi ni BBM na nasira daw na flood control na sanhi ng pagbaha sa Kalakhang, Maynila. Para sa Diyos sa Pilipinas, pumahal, Almar Forzuelo, SMNA News. Stunning beast. Kayo ang palakpakan. Congratulations. Napakaganda. Napakaganda. Talaga naman. May project tayo niya, basta pumalakpak tayo. Nabangga ng barko. Anong barko kaya yung nakabangga? MV ano? Titanic. MV Banateros. Oh. MV Banateros ba? Mas malaki pala. Ganyan kami, ha? Pagka tama. Barko ng China. Okay. Coast Guard ng China na naman nakabangga niya. Na China na naman may kasalanan. Sinisi na naman ng China, barko daw ng China. Ang ganda nung dahilan, napatayo ang Banateros. Bihira tayo mapastanding. Buti hindi ako na Carson Senior. Tayo naman pag tama palakpakan, di ba? O pag mali, kaya pinalakpakan namin, ha? May tama eh. May tama eh. May tama. So, sa tingin ninyo, totoo ba yun? Nabangga ng barko? Nasaan ba yung flood control system natin nasa South China Sea? Hindi ba ka nasa gitna ng dagat? Kaya nga. Ano yung nabangga na... Alam mo, ito, Boss Daday, no? Ito ay parang katunayan na parang medyo, lutang din eh. Oo, medyo lutang. Or sobrang tanga ng tingin nila sa Pilipino. Yun nga, akala nila manila. Kaya... May O sila sobrang tanga. Yung mga nagpalakpakan ng mga nanonood ng SONA, nagmukha silang tanga ron. Sunog sila ron. Alam ko yung flood controls nandyan sa gilid ng kalsada, meron sa mga baba ng bundok, di ba? Doon ginagawa yung mga flood controls, papunta sa dagat. Paano mababangga ng barko yung flood control? Pero ito, seryoso to, ha? Sana, kayong mga kababayan, siyempre alam naman natin ng Pangulo hanggang 2028 pa. So, may darating naman tayong election sa 2025. So, parang awa nyo na yung mga susunod na iboboto ninyong congressman. Napaka-importante niyan. Sila ho talaga ang nag-aalat ng mga budget dyan sa mga distrito nyo. So, pag binaha kayo ngayon, alam nyo na, palitan nyo na yung... Kasi yung problema sa atin, marami sa mga Pilipino, reklamo tayo na reklamo. Ba dito, ba? Ayaw nyo naman palitan yung mga politikong hinahalal nyo. Di ba? Galit tayo. Sabihin natin, kinukurap. Sino iboboto nyo? Same mayor. Same, pero more on congressman kasi to eh. Same congressman. Kasi, kaibigan namin yan eh. Kababayan namin yan eh. Kasi ano namin yan eh. Meron kaming connection dyan. Kaibigan ni Papa yan eh. Kaya namin boboto. Yan ang napala nyo. Di ba? Kaya sana, lesson na ho ito, na magpalit na kayo ng congressman. Huwag nyo na iboto yung same congressman na gumaguho sa pera ninyo. Pera nyo ho yan eh. Diba? O sana yun lang. Kasi yung mahirap, nagrereklamo tayo, pero pare-pareho naman yung nilalagay ninyong congressman. O, sa katunayan, hindi nga pare-pareho eh. Basta magka-apelido, okay na eh. Yung anak, tapos na yung tatay, di ba? Gagawin nyo yung anak ang iboboto na hindi naman tama, na hindi na wala namang record, hindi nga alam kung paano magpatakbo ng gobyerno. Ayun eh, palitan nyo na ho. 2025, baguhin nyo na yung boboto nyo. Para makaganti naman kayo dyan sa mga... Kasi nakakagulat ha, sabi ng iba, first time lang daw nangyari sa kanila, yung baha. So ibig kong sabihin, talagang bago lang ito. Epekto lang nito ng mga nakaraang proyekto lang. Kung first time lang nangyari sa inyo. At hindi pa ho bagyo yan, parang suminga lang ang ulap niyan, di ba? Medyo umano lang. Paano pa bagyo yan? Imagine ninyo, baka lumubog na talaga kay lahat. Kung mga 3-4 araw dire-diretso yan, banat ba eh? Ngayon niya, isang araw lang eh. Talagang grabe na ho eh. So, medyo ginagawa lang po namin biro ito, pero sana isang aral ho sa atin ito. Magpalit na ho kayo ng congressman. Hindi lang yung puro sip-sip. Maganda yung punto ni Banat Bay. Kasi karamihan sa mga Pilipino, ang sinisisi dito presidente kagad. Pero ang pinaintindi sa atin ni Banat Bay, kahit presidente mo matino,
Kung ang ilalagay yung congressman, loko-loko, wala pa rin mangyayari. Kasi kukuha pa rin, dandanin, hindi naman mababantayan ng presidente all throughout hanggang babae. So, ganun pa rin yan. Magnanakaw at magnanakaw pa rin yan. Oh, di ba? Kaya, sana, pati congressman, ayusin natin. Wag lang natin nilalang lang yung congressman. Yan talaga mga buhaya dyan eh. Nakita niyo yung congressman nyo? Lumulutang. Sa baha. Mga buhaya eh. Ganun ba buhaya lumulutang? Akala ko plastic. Kaya tuwa sa baha eh. Akala ko plastic yung lumulutang. Hindi. Sila yun? Ay, mga ano din, mga buhaya dyan. Kaya sila tuwa sa baha. Nako. Grabe. Pero ako may tanong lang ha. May tanong. Palagay nyo, binaha ba yung lugar ni Speaker? Palagay nyo, iboboto pa kaya to si Speaker ng kababayan niya? Oo. Sila may ari nun eh. Kita mo nga sila PRD, di pinag-rally dun eh. Basta magbibigay lang ng ayuda yan. Alam niyo kung bakit hindi nakikita si Speaker ngayon. Nagpiprint ng pangalan niya tapos nilalagyan ng picture. Ay, grabe ha. Sa ayuda. Hindi naka-ready, no? Oo, Kutsoli. Tanong lang yun ha. Tanong lang pala. Kasi baka mamaya hindi iboto ng tigas sa kanila yan, makasuhan ka din. Hindi, si Banat Bayin na lang. Si Boss na lang. Pero, ano to ha, napakagandang nangyari din ito para at least maintindihan talaga natin. Palagay ko, hindi lang yung administrasyon ang binibigyan ng aral dito ng langit. Pati tayo, na mga bumoboto. Kasi tayo naglalagay ng mga yan sa posisyon. Parang kasalanan pa natin na nilagay natin yung mga yan para magnakaw. Kaya parang awa na ninyo. Ayan, i-correct natin yung pagkakamali natin. Kung nabudol kayo dati, make sure na hindi na kayo mabubudol ngayon. Maglalagay na po tayo ng mga tao dyan na talagang maaasahan natin sa mga ganitong klase ng mga sitwasyon. Lalo na talagang magpoproyekto sa Pilipinas na hindi uunahin yung proyekto ng bulsa nila. Tsaka diba? Gusto lang natin itama yung mindset ng ilang mga Pilipino. Kasi may nakita ko dito, oo nga, boboto nga kami ng tama, dadayain naman ng COMELEC. May mga ganyan, di ba? Sandali. Baka nakalimutan nyo, nanalo rin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang presidente. Kahit binaya. Kahit administrasyon yung kalaban niya. Oo, kahit administrasyon. Ibig sabihin, kung makakadaya man, hindi may sasagad. Mababawasan, pero kung talagang gagalaw tayo, convincing. Talagang may papanalo tayong matino. Correct. Kasi ang problema sa atin, yung kagad yung wala pang eleksyon, yan na kagad ang isip natin, wag na lang tayo bumoto. Wag na natin sundan ng sistema ng gobyerno. Mahihirap naman po pagka ganon. Kasi wala mangyayari sa atin. Hindi tayo makakapagpalit ng politiko. Correct. Diba? So, wag naman sana ganon lang ang isip natin. So, paulit-ulit natin sinasabi, mga kababayan, na piliin po natin yung nararapat. Piliin natin yung may resibo, yung may nagawa, yung talaga nakatulong. Yun po ang piliin natin. Pero dito sa Pilipinas, alam lang po natin na talaga nagbibilihan po, nagbabayaran ng boto. Wala pong problema doon. Kunin nyo, pera nyo naman yan Ilagay nyo sa bulsa yung pera, yung boto nyo, ilagay nyo sa balota. Huwag yung tao na nagbigay kung hindi na makarapat-dapat. Ganon, di ba? Yun Ayan na nga. Wow. Dahil nga dyan, ang update iimbestigahan ng Senado yung flood control project. Pero sana naman yung mga senador natin, parang awa nyo na. Huwag lang puro kayo daldal. Kasi ganyan din ang sinabi nyo sa KOJC, iimbestigahan nyo yung nangyari noong June 10, anong petsa na. Although, nagbakasyon, kasi nagbakasyon ng Senado So, nag-aantay pa rin po ang kaming mga taga-suporta ng KOJC sa investigasyon ninyo sa KOJC. Ngayon, dadagdagan nyo na naman. Sinabi nyo, investigahan nyo nangyari dito sa flood control project. Baka naman puro pag nawala na at umaraw na, makalimutan na naman ninyo imbestigahan yan. Baka si Mayor Guo na naman ang iimbestigahan ninyo, pambihira. Tapos na yung kay Mayor Guo, ikulong nyo na kung gusto nyo ikulong. Basta importante yung mga next issue na. Itong sa KOJC at saka itong flood control project, itigil na natin yung guwo-guwo na yan.